Napakasama ho ng mga sinasabi niya na baka hindi ho niya kayang patunayan kahit abogado siya. Kaya ko ho lahat tumpasan niya ng dokumento, Attorney Fortun, kahit magkaharapan tayo. Lahat ng akusasyon mo, dala ko lahat ng dokumento ko po. Dahan-dahan ho kayo, Attorney, kasi nakakasakit kayo ng buong pamilya ko. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Good evening sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kapwa nating OFW around the world. At sa mga solid kapenyo natin na patuloy sumusuporta, nagla-like, nagko-comment at nagsishare ng mga reaction video natin. Maraming salamat po mga solid kapenyo. At dito nga no, Tatay Kalbo ese Gonzales mga kapenyo. May hamon dito kay Attorney Raymond Fortun na kung saan sinabi nga dito ni Gonzales, wag naman daw nagbibintang basta-basta etong si Attorney Fortun dahil baka mamaya hindi niya kayang panindigan etong mga pinagsasabi niya dito raw sa social media. At pangalawa na sinabi ni Gonzales, meron siya mga dokumento kung gustong magkaharap sila neto ni Attorney Fortun at hindi daw siya natatakot dito kay Attorney Fortun. Bakit nga daw kinakalat niya yung mga ganyang problema, no, na at pinapakialaman niya yung problema nga daw netong biker na kung saan sinasabi dito neto ni Kalbo at ni Gonzales mga kapenyo na talagang siya na lang daw ang tirahin, wag na lang daw yung pamilya niya kasi masyado na siyang nasasaktan. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin kung ano nga mainit na sinabi dito ni Gonzales. Ano gusto niyo sabihin kay Attorney Fortun? Sabi niya, nag-iingat daw siya. Humihingi pa nga siya ng panalangin sa mga supporters niya, mga netizen, dahil apparently ang insinuation niya, gagantihan niya siya. Para po kay Attorney Fortun, sana makonsensya po siya sa mga sinasabi niyang kasinungalingan. Kayo mga kapenyo, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi nga ni Gonzales na sana daw makonsensya eto si Attorney Fortun sa mga kasinungalingan na sinasabi niya? I don't think na nagsisinungaling si Attorney Fortun mga kapenyo, no? Kasi unang-una sa lahat, anong pakialam, no? Anong pakialam ni Attorney Fortun dito sa biker? Diba? Sa totoo lang, sikat na abogado to at maraming hinahawakan na cases to. So, anong pakialam niya para dito? Diba? Kung hindi nagsumbong ang biker sa kanya, hindi naman makikialam. Ito si Attorney Fortun. Tama ba ako mga kapenyo o tama talaga ako? Napakasama ho ng mga sinasabi niya na baka hindi ho niya kayang patunayan. Yun ang sinasabi niya rito. Napakasama daw na sinasabi ni Attorney Fortun dito kay Gonzales at baka nga raw hindi niya kayang patunayan. Tingnan na lang natin, no, kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Kasi ako naniniwala ako sa statement ni Attorney Fortun, no. At saka hindi maniwala kayo mga kapenyo 100%, hindi makikialam si Attorney Fortun kung walang nasilip na butas yan dito kay Gonzales. Abogado siya. Kaya ko lahat tumpasan niya ng dokumento. Attorney Fortun, kahit magkaharapan tayo. Yan rinig na rinig nyo mga kapenyo si Katon niya nakita nyo naman, natulala. Kayang-kaya nga daw niya, no, natapatan lahat ng dokumento, no, kahit pa magkaharap sila neto ni Attorney Fortun mga kapenyo, no. Pero ako talagang consistent tayo dito kay Attorney Fortun at naniniwala ako, nalilitaw at lilitaw ang katotohanan dito, lalong-lalo na doon sa naargabyado na biker, no. Lumitaw ka lang Brad at saka yung nag-video, lumitaw lang kayo, talagang mananalo kayo dito sa kaso to. Alam ko napakahirap na pinagdadaanan nyo, natatakot kayo sa seguridad ng inyong pamilya, pero dapat tatagan nyo ang inyong loob dahil meron humahawak sa inyo, no, meron tutulong sa inyo. Paulit-ulit ko sinasabi dito yan, huwag kayong matakot, no. Yung laban nyo laban din ng mga taong tutulong sa inyo at lalong-lalo kami ng mga vlogger na alam namin yung talagang totoo. Lahat ng akusasyon mo, dala ko lahat ng dokumento ko po. Pagdahan-dahan ho kayo, Attorney, kasi nakakasakit kayo ng buong pamilya ko. Ako na lang. Tirahin niya, huwag daw yung pamilya ko.
Oo, alam natin no na talagang minsan nadadamay talaga pati pamilya. Pero kung hindi mo sana ginawa yon, Tatay Kalbo, Gonzales, wala sana yung ganitong mangyayari. Dinaan mo kasi sa init ng ulo no? Sana medyo nag-calm down ka, alam mo palang may edad ka na, no? Dapat inilagay mo dun sa level no ng edad mo yung sitwasyon na inisip mo muna 10 times sana kung lalabasan ko ba ng baril to, ano yung posibleng mangyari, 'di ba? Pero hindi mo inisip yun kasi nga ex-police ka, no? Kumbaga may pinagmamalaki ka kasi kaya yun yung inisip mo na baliwala lang to, biker lang to tirahin ko na to. Kaya ito yung instant karma no na tinatawag. Tsaka, wag naman yung walang katotohanan. Kaya mga kapenyo naniniwala ba kayo sa sinabi ni Gonzales dito na wag naman daw yung walang katotohanan? Buta binibilog pa niya si Katonying Tatay Kalbo naman Gonzales naman, wag kami. Kasi sa isang abogado, masama ho yung ginagawa niya. Paano naman naging masama yun mga kapenyo? Saan naman naging masama yung sinasabi ni Atty. Porton doon? Masama ba magsabi ng katotohanan? Masama bang isiwalat niya yung sinabi sa kanya ng biker? Di ba? Hindi ho tama yun. Meron ho tayong tinatawag na legal ethics, di ba? Pero parang yung ginagawa niyo, para wala sang etiketa Kung makapag-judge po siya, ganun-ganun na lang. Talagang hinahamon niya si Atty. Porton dito mga kapenyo, no? Parang wala nga raw etiketa o parang hindi tunay na abogado etong si Atty. Porton kung makapag-husga daw, no? Hindi naman magsasalita yung tao siguro mga kapenyo, no? Hindi gagawa ng kwento yan para sa maliit na kaso na ganito, no? Nagka-interest lang yan si Atty. Porton nung nagsumbong nga etong biker niya o kakilala sa pagbabike, no? Sa industriya ng biking, yung community nila mga kapenyo, no? Kasi syempre kahit sino, ako nga normal na tao lang, naaawa ako dun sa biker lalo na yung attorney, tapos parehas pa sila ng hilig, biker, no? Ang ibig sabihin dito ni Atty. Porton, hindi mo pwedeng basta-basta ganyanin na lang porque biker lang, di ba? Hindi mo pwedeng kakasahan mo ng baril para matakot mo kasi nga ex-police ka, di ba? Wag ganon. Siya po kaya i-judge ko. Ano naman yung may judge mo? Kaya Atty. Porton. Ano po kayang klaseng tao yung mga inabogaduhan niya? Mabubuting tao ba lahat yung inabogaduhan niya? Nako. Yan, balik ko sa kanyang tanong yan. Sabihin na natin na walang perfectong tao. Pero yung tao, syempre, trabaho niya yun, natural, gagawin niya yun. As abogado, pinasok niya yung pag-abogado, natural, kung sino yung client niya, gagawin niya yon, no? Pipilitin niyang ma-solve yung kaso na yon. Kasi humingi ng tulong sa kanya yon. Pero wala nang pakialam, no, si attorney o kung sino mang attorney, no, na lumapit sa kanila, syempre trabaho nila yon, gagawin nila yon. Wala na silang pakialam doon kung ano man yung background check noon, kung masama man yon o mabuti man yon. Ang importante sa kanila, ginawa nila yung kanilang trabaho. Kasi trabaho nga nila yon. Ikaw naman, ex-police ka na pala, pero anong ginawa mo? Hindi na trabaho yung ginawa mo, kinasahan mo no? Wag na natin palayuin yung issue mga kapenyo. Doon tayo sa issue kung saan ka dinidiin, no? Wag mo nang nilalayo niya Ang ginagawa niya, pinoprovoke niya si Atty. Porton ngayon dito para malihis yung usapan sa kanya, no? Mapunta kay Atty. Porton. Ididepensa mo yung tao na alam mong hindi maayos, nakapatay, etc. Talatang na lang mga kapenyo ikaw ang kwento na lang no? Kita nyo, diba? Pati nga daw yung nakapatay, ganyan-ganyan, etc. Wala ka nang pakialam doon, trabaho niya yun Bakit naman bubutasan mo doon para malihis yung kwento? Alam na natin yung mga ganyan Ang usapan dito, bakit mo ginanon yung biker, no? Bakit nagkaroon ka ng special treatment na samantalang ex-police ka na, wala ka na sa serbisyo, tapos pangalawa, hindi naging patas, no, yung hustisya para doon sa biker. Kita nyo nga, hindi na nagsasalita yung biker kasi nga ayaw madamay ang kanyang pamilya. Kitang-kita naman natin lahat sa CCTV. At kung kayo tatanungin ko mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito kay Tatay Kalbo? Kay Gonzales pala po.
dito sa mga mensahe niya para kay Atty. Fortune. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kisa na tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.